Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, nais ko kayong i-welcome dito po sa ating Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Ngayong gabi ito, may mga ilang changes po tayo. And I am very happy sapagkat dinalaw po ako, ang inyong lingkod, ng ating mga mahal na kapatiran. Kaya ginamit ko pong pagkakataon upang sila po'y makabahagi po para sa edition po natin ngayong gabi dito po sa ating Feasting on the Divine Verses ang kanila pong mga awitin. Kaya I am very sure na ngayong gabi ito, muli po tayong pagpapalain ng Panginoon. Ipapasalamat po tayo sapagkat ang ating pong nahilingan na gumawa po ng ating pang-introduction at hindi naman ang ating pong awit na pagtatapos ay kapiling po natin ngayong gabi ito kasama po ang ilan sa mga kapatid natin from Blessed Hope Baptist Church. Kaya shout out po para sa mga members ng Blessed Hope Baptist Church, lalo na po sa ating magiting na pastor, Pastor June Rosare at Pastor Eric De Vega. So, ngayong gabi ito, nais ko po na ako po ay inyong samahan. Hilingin po natin ang gabay ng Diyos sa ating pong gagawing pag-aaral. Sa isang maiksing sandali po ng ating magiging pag-aaral, gusto po nating patuloy na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sige po, samahan po ninyo ako, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos aming Panginoon, ngayong gabing ito, aming Aba, kami po'y nagpapasalamat sapagkat kami po ay mayroong pagkakataon na muli pong makarinig ng iyong banal na salita. Lord, thank you so much sa iyo pong naging paggabay sa bawat isa po sa amin. Salamat din po sa iyong pag-iingat. O Diyos, ngayong gabing ito, nagalakan po ng aking puso na makita ang mga kapatiran mula po sa Blessed Hope Baptist Church. Lord, I pray na ikaw po ang siyang gagamit din po sa kanila upang maging bahagi po ng pagpapala sa amin pong gagawin ngayong gabing ito. Salamat po Panginoon sapagkat naniniwala po ako na iyong kalooban na patuloy na maipalaganap ang iyong mensahe
Kaya ang mga kapatiran po na tunay nakabalikat sa gawain ito, ang mga nagwa-watch party, Panginoon, ganun din po ang mga nag-share, nagtatag ng kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak. O Lord, may you continue to use us and please, gamitin mo po ang lahat ng ito upang maabot ang mahalagang kaluluwa. Again, we would like to commit to you this message, O God, this feasting. I pray, O Father, that your name be magnified and glorified. Thank you so much, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kamakailan lamang po, natapos na po ang sambang gabi ng Blessed Oak Baptist Church sa kanila pong ministeryo. Ito po ay ang salita ng buhay. At tayo po ngayong gabing ito ay pinagpala ng Diyos na nakasama po natin ang ilan sa mga kapatiran mula po sa Valenzuela. Kaya hiniling ko po na gamitin ang pagkakataong ito na sila po ay makaawit po sa atin. At uunahin po natin ang ating pong kapatid na kung saan talagang ginagamit ng Panginoon, nagko-compose ng mga awit, at bukod pa sa rito, mga kapatid, talagang binigyan ng Panginoon ng talent na makapagministeryo sa pamagitan po ng kanyang pag-awit sa Panginoon. Kaya this time, I am very sure na magiging blessing po sa atin. Tawagin po natin, siya po ay anak ng isa sa magiting na preacher ng Blessed Oak Baptist Church, ni Preacher Vic Bughaw, na asawa po ni Sister Cherry. Talagang mula pa noon, ito po ang mga masasabi po nating bahagi, pillars po ito sa gawain po ng Blessed Oak. Tawagin po natin si Sister Junelli para po sa kanyang awit. Magandang gabi po, Church. Nawa maging blessing po itong song at maging reminder po dun sa salvation, yung greatest gift na binigay ng Panginoon sa buhay ba natin. To rescue a sinner like me.
to rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, yet He gave me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my to rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Glory to God. Wow, thank you so much, Sister Junelli. So, napaka-special ng edition po na ito ng ating Feasting on the Divine Verses. Nagpapasalamat din po tayo sa ating magiting na manunugtog. Walang iba kundi si Deacon Larry Lumanog. Talagang one of my favorite mula pa noon hanggang ngayon. At ngayong gabi ito, nais natin na batiin muna po natin ang mga may birthdays po natin. Gusto nating batiin si Preacher John Ray Rapols, tama ba? Happy birthday kay John Ray Rapols. Ganon din po si Leticia Gina. Happy birthday din sa iyo. At nice nating batiin ang isa sa anak po natin sa Living Water Baptist Church. Siyempre, walang iba kundi si Nina Flores. Happy birthday anak. Salamat sapagkat lumaki kayo na talagang naglilingkod at aktibo sa gawain ng Panginoon. At siyempre po, isang kamanggagawa po natin, matalik na kaibigan, kapartner po natin ito sa ministry. Walang iba kundi si Dr. Arnold Garcia. Happy birthday po, Doc Arnold. Salamat po sa Panginoon, sa inyong puso para sa gawain. So, ngayong gabi ito, naniniwala po ako na yung message pa lang po ng awitin ay isang napakagandang paalala na po. Ito po ay maaring panawagan na po sa bawat isa po sa atin na sa totoo lang, ang pinaka magiging kabuluhan po ng pagparito ng ating Panginoon ay ang maging katubusan po natin. Ito po yung sinasabi nating kaligtasan. Kaya in line with that thought, I would like to share a very simple message but very important. Ito po ay ang patungkol sa testimony ni Apostle Paul. What I would like to share with you tonight is about the testimony of the Apostle Paul. In 1 Timothy chapter 1 and verse number 15, klarong-klaro po sa patotoo ni Apostol Pablo
na ito po ang pinaka dapat mabigyang pansin din po ng lahat ng tao. Kaya sa mga kaibigan po natin na kung saan po, mapapansin nyo po yung effort ng mga nagmamahal po sa inyo na kayo po ay itag, i-watch party, para lang po talaga mapakinggan nyo po yung talagang purong-purong salita ng Diyos na ang pinakasentro po ay ang kaligtasan po ng ating kaluluwa. So again, ang ating pong bibigyang pansin ay ang pahayag po ni Apostol Pablo sa kanyang panulat po kay Timoteo. Ang sabi po ng unang Timoteo, kabanatang 1 at talatang 15. 1 Timothy chapter 1 and verse number 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Manalangin po tayo. O aming dakilang Diyos, gabayan mo po ang iyong lingkod. Sa magiging pagbabahagi po ng iyong mensahe, ikaw po dakilang Diyos ang magbigay ng liwanag sa bawat makikinig. Nawa Panginoon, sa naging pagdiriwang po namin, sa naging okasyong ito, nawa ito po'y maging makabuluhan sa kalagayan po na tunay na naranasan na po ang kaligtasan na iyo pong ipinagkakaloob. Kaya Panginoong Diyos, hiling ko po na muli mo pong gagamitin ang iyong lingkod sa makapangyarihang kaparaanan upang ang mensahe na napakahalaga ay makarating sa bawat kinauukulan. Thank you so much, Heavenly Father. And again, we would like to commit to you everything, especially this preaching, O God. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so ito po'y related pa rin sa nakalipas na pagdiriwang po natin. Katulad po ng paulit-ulit na sinasabi po natin, ang mga Kristiyano at ang mga nag-aaral ng Biblia sa katotohanan, hindi naman po para makipagdiwang lang sa kaparaanan ng mundo, kundi para po gamitin po ang konseptong ito, ang kaisipang taglay ng tao sa okasyong ito, na ibahagi po yung pinaka-reason kung bakit ang Panginoong Jesus ay naparito. Si Apostol Pablo po ay hindi maikakaila na isang mangangaral ng Panginoon. Isa sa nagpahayag na nakaranas po ng pagliligtas ng ating Panginoon. And I believe, mga minamahal, malaking-malaking bagay na tayo po ay mabigyan ng tinatawag nating aral o turo mula po sa dakilang mangangaral ng Panginoon. Ang ating pong talata ay isang patotoo. Patotoo ng isang tao na noon ay meron pong relihiyon, patotoo ng isang tao na napakapanatiko sa kanyang kinabibilangang relihiyon, isang tao po na kung saan sarado ang isip sa aral po ng ating Panginoon at ang kanyang kaisipan ay nasa usapan pong pangpalatuntunan ng tao o pangrelihiyong usapan. So napakaganda po na tayo po ay magbigay pansin. Actually po, kung titingnan po natin ang konteksto, binigyan tayo ng idea ni Apostol Pablo kung sino siya before. Ang sabi po ng verse number 12, kung inyo pong aangatan, ano po? Sa 1 Timothy chapter 1 verse number 12, ang sabi po ni Apostle Paul, "And I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." Now, ito po yung gusto kong bigyan po natin ng emphasis. Who was before a blasphemer. Alam niyo po, para i-claim ni Apostol Pablo na siya po ay blasphemer, ang ibig sabihin nito talagang matinding kasalanan sa Diyos po ito, di po ba? Who was before a blasphemer, a persecutor, injurious, for I persecuted the church. Pero ang sabi niya, but I did it ignorantly and in unbelief. That is actually my concern. Because I believe, katulad po ni Apostle Paul, there is a possibility na maraming mga tao po, panatiko, deboto, talagang ang kanila pong kaisipan at ang kanilang tutok nasa usapang pangrelihiyon. Believing na tama po ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya nga napakaganda po na mayroong maging pakikipagtagpo ang Panginoon sa atin. At ito po ay sa pamagitan ng kanyang salita. So sinabi po niya kung gaano siya katindi before sa usapang pangrelihiyon, pero narito po sa ating teksto, kanyang mariing binabanggit po. Ang ibig sabihin po, well-emphasize ang truth na dapat pong maintindihan at tanggapin ng lahat ng tao. Because that is the exact words na ginamit po ni Apostle Paul. Ang sabi po niya,
this is a faithful saying. Meaning, this is a true saying. Tunay at tapat ang pasabi. At alam niyo ang kasunod? And worthy of all acceptation. Ang sabi po, nararapat na tanggapin ng lahat. Ito pong patotoo, ito pong aral na ito ni Apostol Pablo ay marapat tanggapin ng lahat. Ano raw pong aral yon? Ano raw pong patotoo ang sinasabi ni Apostol Pablo? That Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Ang gusto ko lang pong sabihin, kahit po taon-taon, magdiwang po tayo patungkol sa naging pagparito ng Panginoon. Kahit taon-taon, sa isang masaganang pamamaraan natin i-celebrate ang okasyong ito, kung hindi pa po na i-accomplish ang pinakarason kung bakit siya naparito, wala pa rin pong ibig sabihin ang okasyong ito. Kaya nga sabi ko po kanina, nung pong umawit po si Sister Junelli, enough. What I mean to say, the message is already clear. That Jesus Christ came to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like you. To rescue a sinner like us. Because in reality, according to the teaching of God's Word, we are all sinners. Mga kaibigan, alam ko naman na halos lahat tayo aminado sa katotohanan na yan. Na tayo po, ayon sa sabi po ng banal na kasulatan, ay mga makasalanan. Romans chapter 3 and verse number 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanong po, kung ang deklarasyon ng Bible, lahat nagkasala, sino ngayon ang hindi kasama sa lahat? Kung meron kahit isa na hindi kasama, mali na po ang ginamit na salita na ang lahat ay nagkasala. Pero ang sabi po ng Bible, lahat, meaning, kasama po ako. At syempre po, kung kasama ko, aba, kasama rin po kayo. Lahat tayo ay nagkasala. At ayon po sa pagbanggit ni Apostol Pablo sa Romans chapter 5 and verse number 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so then death passed upon all men, for that all have sinned. The Bible is very consistent sa declaration na lahat po ay nagkasala. Ngayon, balikan po natin yung talata. Kasi hindi po disadvantage na ating pong makita ang katotohanan na tayo ay makasalanan. In fact, for me, ito po ay advantage. Ito po'y advantage for the people to realize and acknowledge and recognize na tayo po'y makasalanan. Why? Sapagkat sa idea po, entitled po tayo. Ang ibig sabihin, if the reason why Jesus Christ came is to save sinners, nangangahulugan po, tayo ngayon ang isa sa talagang pupwede na magkamit ng kaligtasan sapagkat ang kanyang maliwanag na aral, pahayag, na parito ang Panginoon upang iligtas ang mga makasalanan. So ang delikado po, alam nyo kung sino? Yung ayaw kumilala. Ayaw umami sa katotohanan na siya'y makasalanan. Kung hindi po titingnan ng tao ang kanyang sarili na siya ay makasalanan, lalabas po, hindi siya ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoon. So let me, emphasize this very important teaching of God's Word. Naaalala ko po, even during the time of our Lord Jesus Christ, nung nagbubulungan po yung mga relihiyosong tao, sapagkat si Jesus Christ po ay nakikisalo doon po sa mga makasalanan, so nagkaroon po ng bulong-bulungan yung mga religious people. At nung naulinigan ng ating Panginoon na sila po ay nangagsusang-usapan tungkol doon sa pakikisalo niya sa tinitingnan po nilang makasalanan, so the Lord Jesus Christ rebuked them, at ang rebuke ng Panginoon, napakaliwanag po, hindi pumaparito ang manggagamot para sa mga walang sakit, kundi para sa mga may sakit. Ano po ang application? Ano po yung truth na nais po niyang i-drive? Gayon din naman, hindi na parito ang tagapagligtas, ang ating Panginoon, upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan sa ikapagpapatawad. So, makikita niyo po that the statement of the Apostle Paul is very true. Kaya nga ang sabi niya, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world. Kailan nangyari po yan? Nung siya po'y isinilang. Hindi man natin alam ang date, pero yung truth, isinilang po siya. So, nangangahulugan, yung kanyang pagparito ay nung siya po ay isinilang sa pamagitan po ni Blessed Mary, at ito po ay sa pamamaraan na supernatural birth, virgin birth,
sapagkat hindi kailangan siya po ay magtaglay ng makasalanang likas ng tao, palibhasa siya po ang tagapagligtas. Amen? Luke chapter 19 and verse number 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Ang sabi po ng Galatians chapter 4 verses 4 at sa susunod na talata, "But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons." Mga kapatid, mga kaibigan, sa bawat isang nakikinig po sa ating pong pangangaral na ito, ito pong inyong pakikinig ay katakdaan ng Panginoon. Ninais ng Diyos na marinig natin ang mensaheng ito na hindi lang po nagmumula sa bibig ng inyong lingkod, kundi ng mismong mangangaral ng Panginoon na minsan ay nagkamit ng kaligtasan, sa kabila ng siya'y may relihiyon, kinailangan na siya po ay makatagpo ng Panginoon upang magkaroon ng tiyak na kaligtasan. At ang sabi po niya, tapat ang pasabi na nararapat tanggapin ng lahat na si Hesus Kristo ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan na kung saan ako ang pangulo sa mga ito. Ang tanong ko po sa inyo ngayong gabi, kayo po ba ay ligtas na? If the reason why our Lord Jesus Christ came ay para po sa kaligtasan, mga minamahal, dapat lang na tayo po ay tumiyak ng ating kaligtasan. Buhay pa si Apostol Pablo, kiniklaim na po niya na siya'y naligtas sapagkat siya po ay kinatagpo ng ating Panginoon. Kaya nga po, mainam na ngayong gabing ito, mga minamahal, ating pong maranasan ang kaligtasang ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Ano man po ang tingin natin sa ating sarili, kasi minsan po ang nakakapigil sa tao, alangan ako lumapit sa Panginoon. Saka na lang ako lalapit sa Kanya pag naituwid ko na ang buhay ko, kapag ka naiayos ko na ang buhay ko. Kung kaya mo, kaibigan, na iayos at ituwid ang iyong buhay sa pamagitan ng iyong sarili, there is no reason for you na lumapit ka pa sa Panginoon. Bakit? Kaya mo naman pala eh. Pero ang katotohanan, hindi kaya ng kahit sino na baguhin ang kanyang sarili, sapagkat tanging ang Diyos lang ang pwedeng bumago po sa bawat isa sa atin. Kaya kung ang tingin po natin, ang sama-sama natin, hindi tayo karapat-dapat na maligtas, lahat naman talaga tayo masama, lahat naman talaga tayo makasalanan, kaya wala naman talagang karapat-dapat sa kaligtasan, pero napakaganda po na mabigyang pansin po natin, una, our Lord. Pangalawa po, His love. And then, pangatlo po, the lost. Ang ating Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, ay nagliligtas ng mga nawawala. Nagliligtas ng mga makasalanan. At si Apostol Pablo po, yan ang kanyang claim. I hope and I pray na ngayong gabi, yun din po ang maging claim natin. Na tayo po ay niligtas ng Panginoon, not because meron tayong religion. Not because mabuting tao tayo. Not because pinipilit natin sa ating paraan, kundi i-claim po natin na ligtas tayo sapagkat ang Panginoong Jesus ay ating sinampalatayanan. Simpleng-simple po. Ang sabi po ng katotohanan, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Higit po, doon po sa idea na makatanggap tayo ng kung ano-anong regalo. Ang pinakamahalaga po ay ang regalong kaligtasan na ipinagkakalob ng Panginoon sa sinuman sa Kanya po ay mananampalataya. Ang sabi ko po sa inyo kanina, lahat naman tayo makasalanan. So ang tao po para maligtas, kailangan po niyang aminin sa harapan ng Diyos. Aminin natin sa sarili natin, aminin natin sa harapan ng Diyos ang katotohanan na tayo po'y makasalanan. Kung meron pong marapat sa atin kapahamakan dahil tayo po'y nagkasala, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang ibig sabihin pagkahiwalay sa Diyos, pero mahal po tayo ng Panginoon. Sa 2 Peter chapter 3 verse number 9, ang sabi po niya, the Lord's not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Ang ganda po nung sinabi ni Peter, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayan na parito ang Panginoon sa lupa
upang ang tao po ay magkaroon ng kaligtasan. Pero kailangan po, aminin natin na tayo po'y makasalanan, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan, at ating pong buksan ang ating puso sa Kanya. Tanggapin po natin siya bilang ating tagapagligtas. Ang pag-amin ay kay makasalanan, ang paghingi ng tawad at pagsisisi, ang pagtanggap sa Panginoong Jesus, ang magiging kapahayagan ng pananampalataya mo sa Kanya. Bakit? Sapagkat sa maliwanag na turo po ng Biblia, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pananampalatayang ito ay naipapahayag sa pamamagitan ng pagkilala na tayo po'y makasalanan, pagsisisi at pagtanggap sa Kanya. At kung tatanggapin po natin ang Panginoon, wala po tayong pinag-uusapang religion dito. Kung tatanggapin po natin ang Panginoon, Biblia po ang nagsabi, John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Ang ibig sabihin po, kung tayo po ay totoong mananampalataya sa Panginoong Jesus, na ang ibig sabihin daw po, tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. Ang sabi po ng Biblia, ikaw ay mapapabilang sa kanyang pamilya, at kung ikaw ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos, ikaw ay makatitiyak na sa langit ka patutungo. Kung nasaan ang Diyos, doon po tayo patutungo. Kaya ito po'y mangyayari kung katulad ni Apostol Pablo, sa buhay po natin, kikilalanin po natin at tatanggapin po natin ang katotohanan. Ano po ang katotohanan? Tapat na pasabi na nararapat tanggapin ng lahat na si Jesucristo ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan, na kung saan ang claim pa ni Pablo, siya raw po ang pinakapangulo sa mga ito. Alam niyo po, kahit gaano kasama ang tao, pag nagpakatotoo na mananampalataya sa Panginoon, kayo ay ililigtas ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah 1:18, "Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they should be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Kaya si Pablo, dahil sa naiisip niya na napakasama niya, alam niyo kung ba't na naisip yan? Kasi dahil sa religion niya, dahil sa kanyang religion before, pumupuksa siya ng mga mananampalataya. Pinersecute po niya yung mga nangangarap ng salita ng Diyos. Kaya yun ang tingin niya, napakasama niya. Pero anuman po ang tingin natin sa sarili natin, ang kaligtasan po ay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, kung ngayong gabing ito, kinikilos ka ng Panginoon at na-realize mo ang halaga na kaya pala naparito ang Panginoon upang iligtas tayo, hindi sa kung anong pamambagay, kundi para iligtas tayo. Why not tonight humble yourself before the Lord and then acknowledge that you are a sinner, that you cannot save yourself, that you need to repent and open your heart to Jesus, and by faith, tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Kung yan ang nais ng iyong puso, kung yan ang iyong kapasyahan para sa iyong kaligtasan, kaibigan, gusto kitang gabayan sa panalangin. Manalangin ka ng ganito, tapat sa iyong puso, Diyos ang iyong tawagan, gagabayan lang kita, pero mataimtim na ikaw ay manalangin sa Panginoon para sa iyong kaligtasan. Sumunod ka, kaibigan, sa panalangin ito ng mataimtim at totoo sa iyong puso. Dakilang Diyos, salamat po sa aral na ating napakinggan. Salamat po sa iyong salita. Nais ko pong maligtas, O Diyos. Inaamin ko po na ako po'y makasalanan, na ako po'y marumi sa iyong harapan at mapapahamak. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. O Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At ngayong gabing ito, O Diyos, Ikaw, Panginoong Jesus, na bumaba sa lupa, binubuksan ko ang aking puso. Buong pananampalataya, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako na ako'y hindi na mapapahamak. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin ng may buong pananampalataya sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, kung sumunod ka sa panalangin at alam mo sa sarili mo na talagang totoo ka sa iyong panalangin, ang sasabihin ko po sa inyo, lalong totoo ang salita ng Diyos.
Ang sabi po ng Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Kaya sa sinuman po na sumunod sa panalangin ng sincero na talagang Diyos ang ating tinawagan, panghawakan niyo po ang pangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. So, ngayong gabi po, bago po tayo magtapos, nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito. Nirequest ko po si Preacher, si Deacon Larry Lumanod, na magbigay po ng awitin sa atin, at pagkatapos po nito, nais ko pong ipanalangin natin ang ating pagtatapos. Pakinggan po natin si Deacon Larry Lumanod. Nangis sila ang sanggol na Mesiyas ay nagdiwang ang kalangitan at ang mga anghel ay nag-awitan. Amen. Dahil mahal Amen. ng Diyos ang tao, siya'y sinilang at namatay. Amen. Maligtas lang tayo sa kapahamakan. Narito ako, wika ni Kristo, lumapit kayo. Minamahal ko, lumakad tayo, kasama si Kristo. Pagkat kay Jesus lang ay pagtatagumpay. Dahil mahal ng Diyos ang tao, siya'y sinilang at namatay. Maligtas lang tayo sa kapahamakan. Narito ako, wika ni Kristo, lumapit kayo. Minamahal ko, lumakad tayo, kasama si Kristo. Pagkat kay Jesus lang may pagtatagumpay. Amen. Napakagandang mga mensahe ng awit. Nakita nyo naman mga kaibigan, ma-English, ma-Tagalog po. Napakaganda po. Ang mensahe po ay ang patunay na kay Kristo lang po ang ating Amen. pong kaligtasan. Amen. Kaya sa bawat isa po, maraming salamat po sa inyo. Paalala lang po ho, so pakipanalangin po nating patuloy si Pastor Virgilio Galang. So sa kasalukuyan po, nasa ICU pa rin po siya. So ipag-pray po natin, pati po yung provision ng Panginoon. Una po, ma-spare ang kanyang buhay. Pangalawa po, yung pong provision para po sa kanya. At doon po sa ating pong mga patuloy na pinapanalangin. At ngayon po'y magtatapos na po ang taon. Kaya ang paalala ko po, ito na po siguro yung panahon na mapag-isipan po natin na talagang tanging sa Diyos lang may kasiguruhan. Sa taong ito na nakalipas, nakita natin na ang ilang mga pinangahawakan ng tao ay hindi talaga mapangahawakan. Diyos at Diyos lamang ang po pwede nating panghawakan. Kaya
Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na talagang ang commitment po is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Again, sa mga taga-Blessed Hope, thank you so much. Parang ang sarap pa. Sana po, may mga pagkakataong ganyan uli ang gagawin po natin. Dalawin natin. Actually po, kompleto na po dapat sila. May mga tutugtog na, may aawit na. Dapat to si Preacher Vic ang mga ngawit sa atin. So, kaya, sige po, maraming salamat. Manalangin po tayo. O aming amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin inilalapit sa iyo ang mga lagit-lagi. Ipinapanalangin po namin na kahilingan ng aming mga kaibigan, kapatiran, at lalong-lalo na po presently si Pastor Virgilio Galang na sa kasalukuyan po ay nasa ICU. Panginoon, ikaw po ang gumawa ng himala sa kanyang buhay at ikaw rin po ang mag-provide, dakilang Diyos. Hiling din po namin, Panginoon, na ang mga ministeryong kagaya nito na ginagawa po ng Blessed Hope, ng Hope Goes On, at ng Morning Bible Sharing po ni Pastor Joseph Guzman, lahat po ng nagpapahayag ng iyong salita. Kasama po ang Victory Fundamental Baptist Church sa every afternoon na pagbabahagi po ng salita mo. O Diyos, pagpalain at gamitin mo po ang lahat ng ito. Muli po, sa iyo ang kapurihan, ang kadakilaan naman, ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, at sa bawat isa. So, ingat po kayo. God bless you po. Our Savior came from glory. Now He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His glory, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me